inuupahan na po kami doon sa Purokdos. Tapos ngayon, pinalayas naman kami kasi na-delay kami sa pagbayad na ng 2 buwan. Ngayon, wala naman kaming buti nakilala ko sa Ate Shirley, yung ni Pinyel, tita. Naawa din sa amin, pinatira kami dito sa bahay nila. Yun. Ang hirap lang po kasi wala kaming sa ipangkabuhayan namin. Minsan nagtitinda po ako ng isda. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at nandito tayo muli sa gilid dagat, makikita ninyo yan, at meron tayong bagong scout na ito ay nilapit din sa atin. Isa daw itong single mom at may mga anak. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan niyo ako para makakwentuhan ang inilapit na to sa akin. And let's go. Tayo'y magmahal, tayo'y magbahagi. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid. Kahit ako'y kapos sa buhay, may puso pa ring handang umalalay. Sa bawat tahanang aking marating, may luhat ngiting aking kapiling. Kabundukan man o kapatagan, bitbit ko'y pag-asa sa bawat tahanan. Hindi kayang mana ng sukatan, kundi pusong marunong magbigay. Kapag tayo'y nagtutulungan, mas gaganda ang ating bayan. Kalingap, Tatay, Popsi. Tao po. Tao po. May tao po dito. Oh. Pasok po kayo. Hello po. Ay po. Ano pangalan ni ate? Maricar Vito po. Ha? Maricar Vito po. Maricar Bito. Opo. Ilan taon si ate? 34 po. 34. Ilan ang anak ate? Ay, 33 pala. 33 pala. Ano ba ang totoo ate? 33. Opo, 33 Okay, po. 33. Ilan po ang anak ate? 4 po. 4. Nasaan sila? Dito po sa loob. Pasok po kayo. Excuse me po. Pasok po kayo. Oh. Bakit ganito ang tirahan ninyo? O ito mga anak mo ate? Opo, yan po yung 2 lalaki po. 2 lalaki. Boy, ano pangalan boy? Caleb po. Killer. Caleb po. Ano ate? Caleb po. Caleb. Okay. So anong pangalan ni kuya? Ito. Yahi ko bunhayag. Yahi ko bunhayag. Yahi. Ilang taon si kuya? Ilan taon ka na daw? Ilang taon ka nunoy? Nako, nahiya siguro. Ikaw ano? Caleb, ilan taon ka na? 10 years old. 9 ka pala. O 9. Hala, hindi na alam ang mga edad-edad. So, ito si ate. Anong pangalan ni ate? Monique Allison po. Monique Allison. Ilang taon si ate? 14 po. 14. Kaano-ano mo si ate? Mama po. Mama. Anak mo to ate? Opo. Anak Panganay mo ko siya? po. Panganay. Babae. Okay. Nag-aaral yung anak mo na to? Opo, grade 8 po sa vocational po. Grade 8 sa vocational Opo, dito grade sa 8. Donsol. Opo. Okay. Mga kalingap, mga kababayan, isa na naman ito sa bagong scout natin, na isang mag-iina na yun nga, may naglapit din sa akin ang mga ito. Ano uli pangalan ni ate? Maricar Vito po. Maricar Bito, Apo. 33 years old, Opo. may 4 na anak. Opo. Ito, bunso mo. Opo, babae. Ilang taon na yun siya ate? 9 months po. 9 months. Ala, bata pa. Ang bahay na to ate ay sa inyo. Inuupahan ko po. Ay, Kay Ate inuupahan. Shirley po, nangungupahan lang po kami. Shirley, Yung dito po sa kapitbahay namin. si Shirley ay tiyahin ni Pinyel po. Pinyel. Opo. So kaano-ano mo si Pinyel? Kakilala ko lang po. Kakilala lang. Opo. So taga rito ka?
Hindi po, dayo lang po ako. Galing po kami ng Leyte, yung lahi ko po sa Leyte. Tapos, napadpad po kami nung namatay po yung lola at yung nagpapalaki po sa akin, lolo at lola ko. Pumunta po kami Tugigaraw doon sa kapatid po ng mama ko. Tapos, doon na po kami nakatira. Tapos, nung namatay po yung papa nila, umuwi po kami dyan sa Bulacan po. Nung nadisgrasya po sa pabrika, noong Agosto po, 2023. Tapos, nung pagka-disgrasya po sa kanya, diyan po kami umuwi sa kapatid niya po, nakapangasawa na taga Bicol sa Oras. Diyan po kami nag-stop kasi po wala po kaming bahay doon sa Leyte. Tapos, nung naubos na po yung binayad sa amin ng pabrika, yung pera na 300,000, nagastos na doon, pangkain namin sa amin lahat. Pinalayas kami, December na December. Nakasada po kami na tutulong kami ng mga bata kasi nga hinanapan na kami ng pera, kumakain naman sila dun sa sa pera na yon, hinanapan pa ako. Sa amin nga lahat ng gastos, 12 kami sa isang bahay nun. Tapos nung nakarating pa ako dito ng Donsol, may kaibigan pa akong nagpatuloy sa amin muna pang samantala. Yan sa may Purok 2 po ay Purok 1. Tapos sabi ko, dito muna kami kasi wala pa kaming pang samantala. Tapos nung may magpadala na po si tita doon sa Tugigaraw, nangupahan na po kami doon sa Purok 2. Tapos ngayon pinalayas naman kami kasi na-delay kami sa pagbayad na ng 2 buwan. Ngayon wala naman kaming buti nakilala ko sa Shirley yung ni Pinyel, tita, naawa din sa amin, pinatira kami dito sa bahay nila. Yun, ang hirap lang po kasi wala kaming sa pangkabuhayan namin. Minsan nagtitinda po ako ng isda. Tapos minsan naman pag wala din ganon. Pupadala sa amin si tito, 3K man po buwan-buwan. Minsan kulang pa sa pang-araw-araw namin. Pumapasok yung mga bata, walang baon, ganon. Tinitiis na lang po kasi inuuna po namin magbili yung bigas, tapos ulam. Minsan lang pag meron, pag wala, di wala, tuyo lang ganon. Mahirap po ang buhay pag kasi nangungupahan po kami. Wala po kami talagang bahay na permanente. Yung palayas-layasin kami ng kahit wala kaming matirhan, lalayas na lang kay nangupahan man lang, wala man tayong choice. Ang importante talaga sa amin yung bigas, tapos yung sa bahay sana kung matanong ko lang ate po. Ang kwento mo kasi ay namatay kamo ang iyong asawa doon Opo. sa pabrika na Opo. pinapasukan niya. Opo, Ano naipit sa ang forklift. naipit sa forklift? Opo, naipit sa forklift dun sa pabrika na pinapasukan niya. Dead on arrival. So, nung nabubuhay ang iyong asawa noon, saan kayo nakatira? Doon po sa Oras po, sa asawa po ng yung kapatid niya na babae. Oras? Nila. Ano ang Castilla po. Castilla, Opo, dun Castilla. Sorsogon. Opo, sa Sorsogon banda. Okay, sa Oras, Sorsogon City. Opo. So, ngayon, kayo, ikaw ay saan ang kumbaga saan yung pinaka-probinsya mo? Sa Leyte po. Leyte. Opo, Ikaw ay talaga. taga Leyte. Lumaki po ako doon. So, saan kayo nagkakilala ng asawa mo? Taga Leyte man po siya. Ah, taga Classmate ko Leyte po rin. dati. Opo. So, napadpad kayo ng Bulacan po. Oras, sa Oras muna, napadpad kayo, magkasama kayong pamilya. Opo. Ilan ang anak ninyo nung time na yon? 3 po. 3, okay. So, nung napadpad kayo ng Oras, Castilla, Sorsogon, ano ang sitwasyon ng pamumuhay ninyo, mag-asawa? Nakikitira lang po kami Nakikitira kasi sa atin din. na. Opo. So, Lahat po sa amin ng gastos kasi alam nilang may pera kami. Nung namatay na. Hindi. Wait lang, ate, kasi medyo naguguluhan ako, Opo. So, itong si kuya na asawa mo, nung Doon kayo ay nagtrabaho po sa Bulacan. nagtatrabaho sa Bulacan, pero nakatira kayo sa... Hindi po. Nung nasa Bulacan din po kami na noon. Wait lang. So, nung nagsama kayo ni kuya, ang tanong ko kasi kung saan kayo nagkakilala ni kuya na Sa- lugar. Doon po ulit sa Bulacan. Sa Bulacan kayo Opo. nagkakilala, okay. So ngayon, nakatira kayo sa Bulacan, Opo. doon na kayo nagsama, doon kayo nakabuo ng pamilya. Apo. So kumusta ang pamumuhay ninyo noon sa Bulacan? Medyo okay naman po. Okay. Nangupahan din po. Okay, nangungupahan. Pero ang trabaho ni kuya ay Pabrika stable. Po. Opo. Okay.
Regular naman po. maganda ang sinasahod. Opo. So, nung nadisgrasya siya, namatay ka mo, binayaran kayo ng 300K. 300,000. Opo. Okay? Nung namatay si kuya, na mayroon kang natanggap na 300K, saan kayo dapat pupuntang mag-iina? Sa Leyte po kami umuwi noon. Inuwi ko po yung bangkay niya. Doon po pinalibing. Sa Leyte. Opo, ako po gastos lahat. Kaya, So, ang tanong ko, bakit kayo napunta ng Oras, Castilla, Sorsogon? kasi po, dinala po kami ng ate niya. Diyan daw po muna kami titira. Sabi ko, diyan muna po kami sa makikitira sa bahay nila. Kasi wala man kaming bahay sa Leyte na. Okay. So, ibig sabihin, nung nailibing ang asawa mo sa Leyte, Opo. dinala kayo ng ate niya or ate mo? Opo. Ate niya po. Ate, Ate ni niya, Jomar. Opo. ate ng asawa mo. Opo. Dinala kayo ng Oras, Castilla, Sorsogon at doon na kayo manirahan. Opo. Na, Mga mag- bata. Doon din iina. mag-aaral. Opo. okay. So, ilang taon kayo nakatira sa Oras? Wala man lang pong taon. Wala rin Wala taon. lang po. Buwan lang po. Ilang buwan lang po yun. Hanggang sa naubos lang po yung pera namin. Wala na. So, 3 ang anak mo doon sa namatay, pero ngayon mayroong Opo. isa na 4 na. Opo. So, ano ang istorya nitong pang-4 mo na anak? Wala din pong tatay. Wala man po. Okay, gusto ko malaman kung ano ang naging dahilan, ano naging sani, bakit nawala yung tatay nito. At ano yung pinag-umpisahan. Sabi niya man lang po magtatrabaho siya. Tapos pag wala na pong kontak. So yun nga, paano kayo nagkakilala nito? Saan kayo nagkakilala? Dito po sa Dunsol. Ay, yung lalaki taga Dunsol. Sa Daraga po. At taga Daraga ang lalaki. Opo. May lang po dito. Nagpupunta-punta lang sa Dunsol dati. So ibig sabihin, napadpad din kayo ng Dunsol. Opo. Kailan kayo napadpad dito? 2024 po. 23 po. 23, Opo. napadpad kayo ng Dunsol. Opo. So nagsama kayo ni Kuya. Opo. Nung pang- Saglit man lang po. Saglit man lang. So anong naging sitwasyon natin? Gusto kong specific na yung sitwasyon mo dito sa Dunsol. Ano naging kumbaga pamumuhay ninyo? Ano lang din po, nakikitira lang din po kami noon. Tapos may bahay po kami dyan sa may tabing dagat po, di malapit lang dito. Pinagiba man po yung may-ari ng bahay yung sa lupa kasi gagamitin daw po nila. Gawin daw ang beach, hindi ko po alam. Tapos sabi, bibigyan daw po kami ng pabahay dito kung saan wala man hanggang ngayon. Okay. So 2023 ka pang nandito Opo. sa Dunsol. Opo. Tama. Opo. So ang gusto kong malaman ate, magmula nung 2023, saan ka na malagi? Nangupahan po kami. Nangupahan? Opo. Doon So, po sa Purok 2 po. Sa Purokdos talaga. So matagal-tagal kayo nangupahan. Opo. Puro pangupahan lang. Tapos nakikitira, gano'n, pang pinapalayas. Ay, grabe ang kwento ng mo ate. So, uli ate, kasi medyo nalalabuan ako ate sa kwento mo dito pagdating sa Dunsol ng 2023. Opo. Gusto ko ate na yung mga naalala mo na naging sitwasyon mo dito ay maikwento mo. Go. Po, yung December 2023 po, noon, yung galing po kami ng Oras na nakasada lang po kami, ng mga bata maghapon, naghahanap po ako kung sino pong pwedeng makatulong sa amin. May kaibigan po akong kilala dito, taga Dunsol po. Yun po ang nagpatira muna sa amin saglit. Sabi ko, pag na magungupahan na lang po kami, sabi ko. Kasi buti naman, pumayag naman po. Tapos nung medyo yung hanap buhay namin po talaga, yung pagtitinda lang po talaga ng isda, ganon. Tapos pag wala pong laot, wala din pong kita, ganon. 2023, almost 3 years kang nandito na sa Dunsol. Apo. So, saan mo nakilala at paano mo nakilala itong tatay ng bunso mo? Yung pupunta-punta lang po sa dati sa may dagat, sa may Kaya nga, ang ibig kong sabihin, papaano kayong nagkakilala? At ano yung pinagumpisahan? Ba't kayo nagkakilala? sa sa chat po, sa messenger lang. Oh. So, hindi kayo nagsama? Nagsama po, saglit lang din po, ilang buwan lang. Ano yung pagpapakilala sa'yo? Sabi niya po sa akin na okay, binata naman daw po siya. Ilan Tapos, taon itong si kuya? 29 po. 29. Mag-30 na siya ngayong
So, nagsama kayo ng saglit Opo. at nakabuo. Opo. So, kailan siyang umalis? Mag 2 years na po. Mag 2 years na. Pero itong anak mo na to ay 9 months ka mo. Opo. Nagkita-kita lang po kami sa labas. Nagkita-kita lang kayo sa labas. So, Oo. yun nga, kailan kayo huling nagkita? Ano po, nung December pa po. Last year. Last year. December last year. So, Opo. buntis ka nung time na yun. Opo. Okay. So, magmula nung December hanggang ngayon, Wala na. wala na kayong kontak. Wala nang kontak. Di ba po yan nagsusustento. Hindi rin nagsusustinto. So, anong pagpapaalam sa'yo? Magtatrabaho daw. Oo. Mga kalingap, mga kaibigan, medyo magulo ang kwento ni ate. Ano pa ulit pangalan ni ate? Marie Carvita po. Ni ate Maricar Bito. So ngayon ate, nandito sa harap ng kamera, ano ang panawagan mo sa naging tatay ng iyong bunso na to? Wala na po. Hayaan ko na lang po siya. Hayaan mo na lang siya. Okay naman po kami mga bata. So okay naman kayo kahit na ano yung hirap. Apo, kaya naman. Kakayanin na lang. Kakayanin mo na lang. So ngayon ate, tanong ko sa'yo, sino ang sumusuporta sa inyo? Yung tita ko po sa Tugigaraw. Sa Tugigaraw. Opo. So ano ang pangako nila sa'yo? Magbibigay po sila buwan-buwan. Tulong po sa amin. So sa tingin mo hanggang kailan yung tulong? Hindi Nila ko- tita mo? Hindi ko rin po alam kung hanggang kailan po kasi syempre matanda din po sila. So ito ay sariling dugo mo talaga? Opo. Okay. So ate, pwede kitang makakwentuhan. Ano ulit pangalan ni ate? Monique Allison. Monique Allison. Ayan, kukunin ni nanay yung kanyang anak. So Monique Allison, ikaw ay nag-aaral, tama? Opo. So mula nung ikaw ay nagkaisip, nakasama mo ang iyong tatay. Ilan taon ka nung si tatay mo ay namatay? Sa pagkakaalala mo? 11 po. 11 or 12 years old. So kailan namatay si August po 2023. August 2023? Okay. So nasa edad ka ng mga 11 or 12 years old, tama? Magmula nung namatay si papa mo, ano ang pagkakaalala mo sa sitwasyon ninyo ng mag-iina at magkakapatid? Ano po, normal lang naman din po. Wala na po kasi ako masyadong naalala. So yung pagtira ninyo dito sa Donsol, ano ang mga naalala mong sitwasyon ng pamumuhay ninyo? Yung pinapalayas-layas po kami kahit saan. Pinapalayas kayo Ano po? ng mga tinitirahan ninyo? Ano po, kasi nadidelay po yung pagbayad. So ngayon sa pag-aaral mo, kumusta naman? Ang mahirap lang po kasi minsan po wala po kaming pambaon, wala po kaming pang ano po talaga sa mga project. Minsan po, araw-araw naman din po kami naglalakad papuntang eskwelahan. Ano po ulit pangalan? Monique Allison po. Monique Allison. Sa iyong pag-aaral sa ngayon, na ang sitwasyon ninyo ay ganito. Sabi mo nga, sabi ng mama mo, na ayun nga ay pinapalayas kayo sa mga tinitirahan ninyo kasi nga hindi kayo nakakaupa. Ate, magkano yung pinapadala ng tita mo sa iyo 3,000 buwan-buwan? po. Ha? 3,000 3,000. buwan-buwan. Pero yun nga, ikaw mismo nakakapagsabi na hindi mo alam kung hanggang kailan Opo. ang tulong na yun sa inyo, no? So, Monique, ito ang may tanong ko sa iyo. Muli, sa halagang 3,000, sa palagay mo hindi kayo kinakapos? Yung totoo. Sa palagay mo hindi kayo kinukulang sa halagang 3,000? Kinukulang po kasi bigas po kasi. Bigas, lahat doon kinukuha sa 3,000. So, ano ang pangarap mo at ano ang gusto mong maging? Pangarap ko po maging doktor. Nako, maging doktor. Ngayon, sa sitwasyon ng pamumuhay ninyo, unang-una, wala kayong tatay. Pangalawa, si mama mo ay walang stable na hanap buhay. At unang-una, may kapatid ka pa na maliit.
Sa palagay mo, makakamit mo ang iyong pangarap na maging isang doktor? Hindi po. Anong dahilan? Di po ata matutupad yung pangarap ko kasi po, wala naman po sa aming Sige lang, go mo lang. Hindi sapat. Di ko po ata matutuloy kasi po, wala naman po kasi sa amin na papalaki po masyado kasi si tita po matanda na din po yun kasi pag po na din na po yun makakatulog sa amin. Nagpapadala lang po yun pag nangihingi kami. So nagdadalawang isip ka at nag-iisip ka na hindi mo makatutupad ang iyong pangarap dahil sa sitwasyon ninyo. So mga kalingap, mga kababayan, ay naluluha ang batang ito. Siguro hindi niya magawang mailabas yung kanyang saloobin kasi nga ay unang vlog pa lang natin dito. So ate, ito ay unang pagkukwentuhan natin, ano? Opo. Sana sa next na pagbalik ko rito, pagbalik namin dito ay mayroon kayong mailahad pa na mga kwento ninyo about sa sitwasyon ninyo. Opo. Unang-una sa pamumuhay, dasal tayo na may makatulong sa sitwasyon ninyo, lalong-lalo na itong anak mo ay gustong mag-aral Opo. at makapagpatuloy sa kanyang pag-aral kasi nga siya ay may pangarap. So mga kalingap, mga kababayan, ano, yun nga, yung kanilang sitwasyon dito ay nangungupahan. Tingnan natin ang sitwasyon, no? Ang panggato nila ay kahoy. Ito po ay nasa gilid dagat, mga kalingap, mga kababayan, ano? Ito ay may labahin pa. Wala ba kayong tubig dito, ate? Malayo po ang ibal. Ano ang tubig ninyo dito? Balon po. Balon. Opo. Doon So- po sa may Purok Ono pa po kami nag-iigib. Grabe, no? Malayo po talaga. Wala man tubig dito. Grabe Yung ang sa sitwasyon. kuryente po dito, nakikikabit lang din po kami. Saan kayo nakikikabit? Dito po sa kapitbahay namin. Magkano ang buwanan ninyo dyan? Bago pa lang po kami dito, mag-isang buwan pa lang. Naku, paano pag pinalayas kayo muli dito? Aray ko, huwag naman po sana. Paano yan, ate, pag pinalayas na naman kayo rito? Ano ang pwede mong gawin? Nakasama si mama. Sa palagay mo? Di ko po man po kasi alam siya. Oo, kasi nga ay, ilang taon ka na uli? 14 po. Naku, bata pa to, mga kalingap, mga kababayan. Ano? Bata pa si ate. So, hindi ko pa po alam, mga kalingap, mga kababayan, kung ano yung pwede natin na itulong dito. Kasi nga ito pala ay nangungupahan, ano? Kaya magbibigay tayo ng konting bigas dito, ate. Tanggapin ninyo, ate, itong konting bigas na pasulubong namin sa iyo, sa inyo. Po. Salamat po. So, ganun lang, ano ulit pangalan? Monique po. So, ganun lang, Monique. Ako nagdarasal, ano, na magpatuloy ka sa iyong pag-aral. Ikaw ay bata pa, 14 years old ka mo. So, kailan ka mag-15? Next year pa po, June 24. June 24. Oh, so kabi-birthday mo lang. Opo. Kumusta yung naging birthday mo nung June 24? Okay lang din po. Kahit walang basta, basta Walang karamdaman. po, Yan. At sama-sama ng pamilya. pamilya. Good. So, ate, ano ulit pangalan ni ate? Maricar Vito po. So, ate Maricar, tulungan niyo ako magdasal na patuloy-tuloy na may mga gumagabay, umaantabay, tumutulong sa paglingap dito sa Dunsol para isa kayo sa matulungan Opo. din namin. Ano? Opo. So, lalong-lalo ka na, ano ulit pangalan? Monique po. Sa lalong-lalo na ikaw, Monique, ikaw ngayon ang pag-asa ng mama mo. Nawala na kayong tatay, kaya masasabi ko na ikaw ang pag-asa para makatulong at magtulungan kayo ni mama mo, no? So ate, dasal ko na sana ay wag na madagdagan ang iyong anak. Tawa na po ito. So may Mahirap plano po ang pa. buhay. May plano pa. Wala na po. Good. Mahirap po magpaaral. Magpalaki ng mga bata mag-isa. Di ba? So papaano yan ate kung bumalik yung tatay niya? Hindi na po siguro yun. Kaya nga, halimbawa lang, bumalik. Hindi na po.
Tama na po ito. So, ano ang panawagan mo dito sa mga makakapanood sa inyong sitwasyon? At ano yung pwede mong hilingin sa kanila? Kasi ito po ay mapapanood kayo sa YouTube. Uli, ano ang panawagan mo sa mga makakapanood sa inyo? Kahit ano lang po yung kaya nyo pong ibigay na tulong po, tatanggapin po namin. Wala po kaming hinihingi na kung ano pong bukal sa loob nyo po na tulong. Ang willing po kaming magpapasalamat po kami ng malaki po. So, yun po. Mga kalingap, mga kababayan, no? Sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin sa paglingap dito sa Donsol. Isang single mom na may 4 na anak ang nangangailangan po ng ating tulong. So, Monique, tama Monique? At Ate Maricar, Po. tama? Dasal tayo, tulungan niyo ako magdasal na matulungan kayo sa sitwasyon ng pamumuhay ninyo. Unang-una, kailangan mo ng konting puhunan para sa iyong mga anak. So, total nandito na tayo. Ate, tanungin kita, ano ang pwede mong maging hanap buhay dito sa maliit na puhunan? Mga kahit tindahan po, ganun. Magtitinda po ako. Ano yung paninda na gusto mo? Sari-sari store po. Sari-sari store, so medyo malaki-laking puhunan yan. Yung medyo maliit lang, halimbawa, halagang 3,000 yung puhunan. Ano yung pwede mong mapagamitan yan? Sa palagay mo? Magtitinda pa rin po ng isda. Isda. Opo. So yung pagtitinda mo ng isda, ano yan? May sarili kang puhunan? Ano po, angkat lang po. Pag saka po babayaran pag may binta na. Oo. So magkano naman ang kinikita mo per kilo? May 20 po ganyan. 20 po per kilo. Per kilo. So, Pinapatungan lang po ng magkano. Kung magkano po yung presyo nila, patung po ng konti. okay. So ngayon ito nga si Monique ay nag-aaral, so hindi maobliga ito para tumulong sa iyo, no? So siguro Saturday and Sunday baka makatulong ito sa yung anak mo na panganay. So dasal tayo ate na magkaroon kayo ng konting puhunan, ha? Opo. Okay, so lagi kayo mag-iingat dito, ha? Salamat po sa bigas. Salamat po sa tumulong sa amin. Ayan, welcome. Salamat po. Yan, God welcome. bless po. Yan. Ingat kayo parati dito, ha? Salamat po. So yun po, no, mga kalingap, mga kababayan, ay nakakwentuhan natin itong bagong scout na naman natin. Ito ngayon ay nasa dangkalan pa rin, sa bayan ng Donsol. So ayun po ang sitwasyon, ay nakakaawa. So siguro first time, kaya medyo pa sila sa kwento nila. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga kalingap, mga kababayan, lalong-lalo sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin sa paglingap dito sa Donsol. Ate Di Roland, Ma'am Gina, Miss Anig, Miss Carol Baya, Miss Balin, Kuya Walter, at siyempre Ate Inday PB, Ma'am Bertus Woman, Ma'am Jean Estordeban, Ate Sally Nyagan, at sa lahat, maraming salamat po sa inyong suporta. At siyempre sa mga sa aking premier, maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye. Ingat tayo parati.